I just would like to ask, finally, I just would like to ask certain questions to Ms. Rose Nonolin, no? While our good Senator De Lima is preparing. Kailan kayo huli nagkita ni Lee Wenxiong? November 1 po, November 1. this holiday. So hanggang ngayon di pa kayo nakikita, no? From November 1. Yes po, ilang araw pa lang naman po Okay. nakalipas. Hindi mo rin alam kung kailan siya uuwi. Yes po, Mr. Chair. Therefore, maaaring tumagal pa bago siya umuwi, correct? Hindi ko po masasagot kung maaring tumagal pa Oo, o... maaaring tumagal o hindi. Yes Di ba? po. Okay. So, ibig sabihin, sa hindi niyong pagkikita ng mga ilang linggo, maaari mo ring sabihin na hindi mo masyadong kilala ang asawa mo. Mr. Chair, hindi naman... Kilala mo ba siya? Yes, Mr. Chair. Kilala mo ang lahat ng kanyang business transaction? Hindi po. Wala siyang tinatago sa'yo? Sinasabi ba siya sa'yo lahat? Hindi. Mr. Chair, kung ano po yung gusto niya Kaya sabihin. nga, yes or no lang. Kilala mo ba siya talaga? Sapagkat hindi naman kayo nakikita palagi. Oo. Alam mo ba lahat ng kanyang business transaction? Oo. Hindi Alam mo po, ba Mr. kung meron siyang girlfriend sa abroad? Hindi po, Mr. Chair. Oo. Chinese siya eh. Yes, Mr. Chair. Kilala ko po ang Chinese eh. Oo. Ang Pilipino nga, hindi nakakapagtago. Chinese pa kaya? Di ba? Oo. Okay. Governor. Oh, hindi ko ba ibig sabihin, meron kang mga ilang bagay na hindi mo alam sa iyong asawa. Correct? Tama ba ko? Tama, Mr. Chair. Ayun, okay. So, ibig sabihin, pinapatunayan lamang dito na hindi mo siya kilala 100%, hindi mo alam lahat ang kanyang business transaction. Correct? Yes, Tama. Mr. Chair. Ayan, Hindi ko alam lahat ng business Ang pangalawang tanong, ito Okay. Sabi mo kanina, kilala mo si Michael Yang. Yes, Mr. Chair. Kasama siya sa korporasyon ninyo. Yes, Mr. Chair. Okay. Ano ang palagay mo sa testimony ni Jimmy Guban at ni Asherto tungkol sa involvement ni Michael Yang sa drugs? Mr. Chair, hindi po ako pwedeng magbigay ng comment about Michael Yang kasi hindi ko naman siya personally kilala. So, Kung ano hindi yung mga mo rin ginagawa alam. niya. Katulad ng hindi mo alam lahat ng business transaction ng iyong asawa, hindi mo rin alam ang business transaction ni Michael Yang. Tama, mali? Yes, Mr. Chair. Hindi ko po Okay, alam ang business Mr. transaction Chair, ni yun lang po ang Michael aking Yang. tanong. Yes, bago po kay Senator Laia de Lima, meron pa po yatang tanong si SDS. Go ahead, SDS. You're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Kasi narinig ko si DG Lasso, Alan Lim, also known as Jeffrey Lin and Jeff Lin, Ayong, Wenxiong Lin Wenxiong, Welly Chen. Isang tao lang po to, Ma'am Rose Nonolim. Mr. Chair, hindi po. Well, anyway, si DG Lasso na ang sasagot niyan. My number 2 question. Sagutin mo lang ako kung tama o hindi. Si Alan Lim, nandito, at saka si Michael Yang, magpinsan. Hindi, Mr. Chair. Sigurado ka? Yes, Mr. Chair. Pag napatunayan ko, anong gagawin ko sa'yo? Mr. Chair, ang asawa ko is Lin Wishong, not Alan Kaya Lim. nga, pag napatunayan ko, yung isang tao, ang daming pangalan, yun si Alan Lim at yung sinasabi mong asawa. Pag napatunayan natin, isa lang yun, at napatunayan ko magpinsan si Michael Yang at saka si Alan Lim, ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Sige nga. Nandito si... Salita ka na. Hindi ko alam, Mr. Chair, kung ano yung gusto niyo pong gawin.
Pero hindi mo ina-admit na magpinsan si Alan Lim at saka si Michael Yang. Magpinsan po in what degree, Mr. Chair? Basta magpinsan. Alam mo naman yung magpinsan. Pilipina ka naman, di ba? Iko-confirm ko po kung magpinsan po sila. Ilang years na kayo magkasama ni Mr. mo? Hindi ko natatawagang Alan Lim. 15 Kasi ayaw mo- years po. 15 years. Hindi mo alam kung anong relasyon ni Michael Yang at saka ni Alan Lim. Alam ko lang po, business partner po sila. Marunong bang mag-English si Michael Yang? Hindi ko po siya narinig na nag-i-English dahil hindi po naman po kami nagkakausap ng matagal. Ang asawa mo, marunong mag-English. Hindi po siya marunong mag-English, Mr. Chair. Di ba nakita mo yung picture? Nasa gitna si dating Pangulo. Tapos nasa isang side si Michael Yang. Nasa right side si Michael Yang. At saka si Alan Lim. Hindi marunong mag-Chinese si Presidente, si former President. Hindi marunong mag-English si Michael Yang. Sinong interpreter nila? Hindi ko po alam that time kung sino ang interpreter po nila nung pumunta po Yung sila asawa doon. mo magaling mag-English. Hindi po. Marunong mag-Chinese. Chinese po talaga siya. Kaya nga, marunong mag-Chinese, hindi marunong mag-English. Opo, tama po, Mr. Dalawa Chair. yan. Tandaan mo yung tinanong ko sa iyo, ha? Magpinsan ba si Michael Yang at saka si Alan Lim? That's number 1 question. Number 2, hindi ba talagang marunong mag-English ang asawa mo, puro Chinese? Yun ang tandaan mong dalawang tanong ko sa iyo. Magkikita pa tayo sa susunod na hearing, mag-research ka. Otherwise, nandito si Congressman Paduano. Opo, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Mr. Thank Chair, you, Mr. Chair. very short, Mr. Chair. Connected, Mr. Chair. Connected po sa sinabi ni SDS, tinanong. Very short. Make it short, please. Yeah, very short. Natatandaan ko po, Mr. Chair, when, I don't know kung sino po sa mga chairman, they ask Miss Lynn kung ano yung ibang palayaw ng mga kay husband mo. You mentioned about Jeffrey. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, may I ask SDS, di ba may na-mention po kayong Jeffrey? Ano po yung mga palayaw na iba? Ang pangalan na Mr. Chairman, Alan Lim, also known as Jeffrey Lim, Jeff Lim, Ayong, Wishyong Lim, at Lin Wisyon. Yeah, At yung Mr. isa, Wen Li Chen. Thank you, Mr. Yung, kanina, na-mention din niya yung Ayong eh, Mr. Chair. Ayong, may Ayong. Na-mention niyo po, Miss Lynn, yung Ayong, di ba? Jeffrey and Ayong, yung tawag sa husband niyo. Totoo ba yun? Kaya kasi pwede natin balikan yung records. Sorry, Mr. Chair, I cannot recall kung nagsabi po akong ayong. But Pero I can... Jeffrey, Was it you, Congresswoman Jinky, when you asked? Yeah. But Ayong, yeah. She mentioned something about Ayong, and when she was asked about what else does your husband be, I don't know, referred to by, I don't know, sabi niya yung mga friends niya is sometimes they call him Jeffrey. So it's just, nung na-mention niyo po, parang... But anyway, Mr. Chair, just to leave, I leave it at that. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Mr. Congressman Mr. Chair. Adjong. Congressman Abante. Before Senator De Lima, I think is now quite prepared, no? But I heard, sabi ni Rose Nono Lim na tatabo kayong congressman uli. tama po, Mr. Chair. Kanina, sabi ninyo hindi niyo magagawang iwanan kayo nung asawa mo dahil kawawa naman yung mga bata. Saan niyo kukunin yung inyong pang-campaign? Mayroon naman po kaming savings, Mr. Chair. Mayroon naman po kaming naka-allocate po na funds para po doon. Kayo, Yes kasama po. yung asawa mo. Opo. Opo, bawal po sa foreigner ang mag-sponsor ng campaign ng Pilipino. Mr. Chair, mag-asawa naman po kami. Kahit po, nakalagay po sa batas na bawal ang isang foreigner na magbigay ng tulong sa mga tumatakbo. Pakitinan po ang inyong batas para makita nyo. Okay? Salamat, Mr. Chair. All right. So, Senator De Lima, will you please now
have your own presentation. Thank Madam you. Senator, if I may, Congressman Abante, with your indulgence, since the topic of the dangerous drugs for today's committee hearing is already finished, we will excuse those that were invited for the same topic. So lahat po kayo na ang reason why you were invited is to shed light on the dangerous drugs issue. You are exempted, you are excused, and hopefully you will again attend the next scheduled hearing on the same topic. So, former Senator De Lima, you are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, Mr. Chair, and the honorable members of the committee, of the Quadcom, and also good afternoon to my fellow resource speakers. Actually, Your Honors, Mr. Chair, mahaba-haba po yung aking presentation. And I think you will understand as I go along bakit mahaba. But I'll try to speed it up. Best efforts ko po. So can we now have the first slide? So my presentation here is actually supplemental to my presentation during the last hearing, the 9th joint public hearing held last October 22. At natatandaan niyo po na nasabi ko nung hearing na yon na yung sinasabi ni Colonel Rowena Garma na Davao Congressman Conghon, our Senior Deputy Speaker, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. May request po akong picture kay Rose Nonolim. Meron na po para makita natin si Sorry po. Alan Lim ba? Lin Wei Xiong. Lin Wei Xiong. Meantime, Mr. Chair, may I just add the birth certificate of Lin Wei Xiong among the documents we are requesting from Rose Nono Lin. Ms. Rose Nono Lin, can you provide us the birth certificate of Lin Wei Xiong? I will request po sa mother-in-law ko sa China. Wala kang kopya? Birth certificate? Wala po. Okay. Sige, Yung picture na lang po. if you have the picture of your husband, please forward that picture to the committee so we can proceed with Congressman Conghon and then Congressman Dan Fernandez and then Congressman Gutierrez and last will be Congressman Romy Acop to recap Thank you. before we shift to the next topic. Sorry, Mr. Chair. Saan ko po i-forward yung picture? Comsec, can you please assist? Thank Okay, you po. Congressman Conghon, you're recognized. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, can I ask question kay Mr. Jimmy Guban lang po in connection sa tinanong ni Congressman Luistro. Please proceed. Mr. Jimmy Guban, kanina may binanggit ka na sabi mo, save the Queen, that they wanted to be the next president. Maaari po bang pakilinaw ito at sino po yung tinutukoy ninyo? Your Honor, Yung kawayan, that involves already tight security, Your Honor, in my family again. Ayusin ko muna security ko, Your Honor, and I will divulge who are the implementors of that, Your Honor. Kasi binanggit mo na kanina rito no? So gusto lang nating i-elaborate sana. May binanggit ka na save the Queen, that they wanted to be the next president. So napakagulo ng statement na to. Gusto lang natin malinawan kung anong ibig mo sabihin dito. Your Honor, thank you very much dahil, again, Your Honor, hindi lang po ang patayan sa regular na street sa labas. Sa Bureau of Customs ho, if you will remember, Your Honors, the Honorable Chairman, ilan po ang pinatay sa Bureau of Customs? 3, 5 customs employees. Paglabas ng opisina, binabaril na lang, patay. I think may nabuhay yata isa, dalawa. Nasa kulungan na po ako, Your Honor, pero minsan may nakakausap. So, that is part of the Davao Mafia, Your Honor. Kaya nga Mr. Jimmy Guban, ano pong koneksyon nito doon sa binanggit po ninyo na save the Queen, that they wanted to be the next president?
Kaya gusto ko pong malinawan. Ano pong koneksyon nito sa sinasabi ninyo? Your Honor, this time, I cannot give you the categorical answer because of the security, Your Honor. Pero yung mga implementors, Your Honor, it's already in my mind. I can do it. Kaya lang, Your Honor, ito ay mga hardcore killers, implementors ito ng mga Davao Group. Kaya nga sabi ko nga po if you would remember, Director ng CIIS Bureau of Customs, may pinatay na pulis. Ang tao niya sa loob mismo ng opisina. So, Your Honor, paakyat to sa implementor nung mga nasa taas, pababa. Na-develop ko po itong intelligence report, Your Honor, kahit pa ako nasa kulungan, mag-umpisa po nung ako ay kinausap ng napakasinungaling na reporter. At gusto akong tulungan para mawala ang aking high blood sa kulungan, na si Mr. Paul Gutierrez. Na-develop ko po yung lahat na intelligence report hanggang sa dumating po ako sa National Bilibid Prison. Siguro ko po yan ay kagustuhan na ng Diyos. Dahil hanggang sa loob ng Bureau of Prison, may nagre-reveal sa akin kung sino ang tumapo ng granada sa isang deputy commissioner namin ng Bureau of Customs. So, ibig sabihin mo ba itong sinasabi mo na save the Queen, that they wanted to be the next president, ito ay may tinutukay ka na tao na gustong maging susunod na presidente? Yung ba yung tinutukay mo? Yes, Your Honor. They want to clean their names, that family, their family, para lahat malinis. At talagang sabi ko nga, Your Honor, may Diyos. Bigla na lang naghiwalay ang dikolor sa puti. Kaya po ngayon, lumalabas ang kanilang mga plano at pagsisinungaling at ang pagiging narco-politics, Your Honor. Sinong pamilya ito ang tinutukoy mo? May I request, Your Honor, to the Honorable Chairman, maybe, Your Honor, if I am already prepared, dahil ilalabas ko po yan, kahit po with metrics and other sketches para po may labas po yan. Kaya lang ngayon po talagang ang security po ng pamilya ko is at stake. In fact, empleyado ng isang kongresista dito, sinusundan yung aking anak. Yung army, na kaibigan kong mga ex-army, kinokontak nila, not to be our security. Your Honor, there was also a call from Davao, negosyante, threatening my son that he will be kidnapped.